Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ngayon po, ang aking mensahe, ito po ay para sa ating lahat, para din sa akin at sa ating lahat, mga kapatid. Ito po yung sinabi ko sa inyo last Sunday, na dapat last Sunday ang aking topic ay about, itong ipipreach ko ngayon, pero ang sinishare ko last Sunday was about brokenness. No? Kailangan mo nang durugin para magiging effective tayo na gagamitin ng Panginoon. Kailangang durugin ng Panginoon ang ating buhay. Marami pang nakakabit sa buhay na, nakasabit sa buhay natin na hindi na kailangan. Kaya para magiging effective tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan nating makaranas ng brokenness. Ngayon po, yun po ang sinishare ko last Sunday, pa-follow up na lang po doon sa nalalaman, dagdag na lang po sa nalalaman namin doon sa IDC. Kaya dapat last Sunday, ang ipipreach ko po, actually nagpiprare na po ako, as I said, before sa IDC, nagprepare na po ako ng message, at ang aking message po, lahat po tayo tatamaan. Pati ako. Kasi ang message natin ngayong umaga is about gossiping. Gossiping. Ano yung gossiping sa Tagalog, mga kapatid? Chismes. Isang parang lihim na kasalanan. Pero pag hindi natin papansinin, nakakasira sa church, nakakasira sa relasyon ng magkakapatid, nakakasira sa relasyon ng bawat isa. Kaya ito po ay mahalaga na dapat nating pag-usapan dito sa pulpit. And as I said, wala pa akong pinapatamaan. Piniprepare ko na to few weeks ago. And as I said, pati po ako hindi exempted sa mensaheng ito. Amen? Kaya mabigat po ang mensahe ng salita ng Panginoon. Pero ito po ay medisina. No, ang medicine pag mahapdi, epektibo. Kaya pag tinamaan tayo, huwag tayong mag-resist. Amen? Kasi ito yung temptations nating lahat. Kasama na po ako dyan. Okay? Pag hindi tayo magiging maingat, hindi natin napapansin na pinapagamit, pinapahiram na pala natin sa ating kaaway ang ating bibig. Yan po ang title ko ngayon. Okay? Ano bang title? Don't lend your mouth to the enemy. Huwag mong pahiramin si Satanas sa bibig mo. Kasi may pagkakataon talaga, hindi mo alam. Na nagiging spokesperson ka na pala. Sa panahon natin ngayon, kapatid, no? Magiging maingat po tayo. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 7, malapit na po ang katapusan sa lahat ng bagay. Basahin po ninyo yan sa 1 Peter chapter 4. The end of all things is near. Okay, of all things, kasama na po dyan, lahat ng mga bagay, mga mahal natin, maging yung mga taong walang relasyon sa Panginoon. At maging si Satanas. Kaya alam po niya ang verse na ito. The end of all things is near. Pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, yan din ang kanyang katapusan. At alam po niya na malapit na po mangyari yon. Alam po niya ang nilalaman ng 1 Peter chapter 4 verse 7. Kaya triple ang kanyang pagsisikap ngayon para wasakin, sirain, at magkawatak-watak ang iglesia. At isa sa effective weapon na ginagamit ng kalaban sa panahon natin ngayon para magkakaroon ng division ng church is itong Hindi cheese it, chismis. The chismis.
Ang chismis ay hindi problema ng bibig. Ito ay problema ng puso. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ano ang laman ng puso, lalabas sa ating bibig. Basahin po natin yung Numbers chapter 12 verse 1 to 15, pero mahaba na po yung verse na yon. Babasahin ko na lang po yung verse 1 at saka verse 2. Ngayon, kay Numbers or sa Tagalog, mga bilang. Ngayon, siniraan nila Miriam at Aaron si Moises dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Cush. Verse 2, sa dulo po ng verse 2, pero narinig ito ng Panginoon. Walang chismis na hindi naririnig ng Panginoon. Si Miriam at si Aaron, pinag-usapan nila si Moses. Bakit nagiging chismis ito? Dahil pinag-usapan nila si Moses, hindi nila kinausap si Moses. Ito yung isa sa mabigat na elemento ng gossip. Pinag-uusapan mo ang taong wala with the intention na sisirain at sisiraan mo siya. At ito ang ginawa ng magkapatid. So ibig sabihin, ang gossiping, hindi lang ho nangyayari sa loob ng church, maging sa loob ng pamilya. Kaya naririnig every now and then, napapakinggan po natin the other week, no? Isang kapatid, binaril, patay ang kanyang kapatid. Dahil sa silos, pero saan nagsistart yun? Sa mga maling information. Kaya ang chismis, hindi lang nararanasan sa loob, hindi lang nangyayari sa loob ng church, maging sa loob ng pamilya. Kaya ito ay isang issue na mabigat na dapat nating pag-usapan para maiwasan at maging aware po tayo sa weapons, sandata ni Satanas upang ang body of Christ ay magkawatak-watak. Pinag-usapan ni Miriam at Aaron. Kinu-question kasi nila si Aaron, si Moses, kinu-question nila si Moses, bakit yung wife niya ay hindi galing sa Israel. Yung wife niya ay nanggaling sa ibang tribo. Sinisiraan nila. But actually, kung basahin mo ang buong kwento, dito sa Numbers chapter 12, nagkakaroon ng chismis dahil nagsisimula ito sa inggit. Naiinggit si Miriam at si Aaron kay Moses. Dahil sabi nila, si Moises lang ba ang kinakausap ng Panginoon? Tayo din. Sinasabi nila yon out of envy, inggit. And then dahil may inggit, nagiging ginagawang chismis. Kasi ang chismis, pinag-usapan mo ang tao na wala. With the intention na sisiraan mo ang kanyang reputasyon. Ang akala ni Miriam at ni Aaron ay walang nakakarinig sa kanila. Yes, on that moment siguro hindi narinig at hindi napakinggan ni Moses ang kanilang mga sinasabi. Pero ang lahat, every single word ay malinaw na napapakinggan ng ating Panginoon. Amen? Kaya magiging maingat po tayo. Inaakala natin hindi naririnig sa taong ating sinisiraan. Napakinggan po ng Panginoon. Kaya ang kanyang warning
ang kanyang babala, Matthew 12:36. Tandaan ninyo, mga taga-IFL, ICDMI. Matthew 12:36. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, may araw ng paghuhukom. Amen? Sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita na sinabi niya. Malinaw at malinaw na babala ng ating Panginoong Hesus. Hindi random. Bawat, ibig sabihin, bawat salita na sinasabi na lumalabas sa ating bibig, mga masasamang salita, kasama na po dyan, of course, ang chismis. Kasi sa chismis, walang mabuting balita dyan. Mananagot tayo sa Panginoon. Kaya walang maka-escape. Magiging careful po tayo. Yun ang akala ng magkapatid. Pero ito po ay napakinggan ng Panginoon. At alam ninyo, kung basahin po natin ang buong story ng Numbers chapter 12, dahil sa ginawang kasalanan ni Miriam at ni Aaron, alam niyo si Miriam ay nagkakaroon ng, sabi doon, malubhang sakit sa balat, or in English translation, leprosy. Hindi nagagalak ang Panginoon sa kanyang mga anak na mga chismosa at chismoso. Bakit walang nag-amin? Tinamaan tayong lahat. Sabi ko nga, pati ako. Amen? Hindi nagagalak ang Panginoon. Kasi walang magandang maidudulot ang gossiping. It will only cause division sa body of Christ. How many times may nakikita tayong magkakaibigan, close friends, kasama sa ministry, pero nagkakahiwalay. Nagkakaroon ng galit dahil sa chismis. Ha? Kaya nga, yung title natin, kapatid, huwag mong ipagamit, huwag mong ipahiram sa ating kalaban ang iyong bibig. Sino ba ang ating kalaban? Hindi yung katabi mo. Ha? Hindi yung nasa likod mo. Hindi yung nasa harap mo. Ang ating kalaban na hindi nakikita, si Satanas at ang kanyang mga kasamang mga demonyo. Sila po ang ating kalaban. Kaya magiging maingat po tayo. Malamang sa nakalipas na mga araw, may mga chismis kayong sinasabi or naririnig. Kapatid, para ayaw mong mapasama dito sa Matthew 12:36, ang gagawin mo, repent. Pagsisisi at huwag mo nang ulitin. May iba kasi sa atin, nagsisisi, pero dinagdagan pa sa uulitin muli. Gossip. Nakuha akong acronym ng gossip. Godless opinions. G, godless opinions spread secrets intended to produce pain. Di ba? Mga hindi makadiyos na pananalita, sikreto ng isang tao, binubunyag mo para lang masasaktan ang taong ito. That's gossip.
Bakit mapanganib ang chismis? Amen? Bakit mapanganib ang chismis? Number one, dahil ito ay sumisira ng pagkakaisa bahan. Sinasabi ko kanina. Relasyon, simbahan nagkawatak-watak dahil hindi nabibigyang solusyon ang mga impormasyon na dapat hindi sinasabi. Minsan totoo. Minsan hindi. Kung paano mo ito dinideliver. Winawasak ang relasyon ng magkaibigan, maging ang magkakapatid. Di ba? Dahil lang sa mga chismis. Marahil sa atin ngayon, ako po bilang pastor, masakit po. Sa aking puso, sa church natin, masakit po sa aming puso pag may naririnig kaming mga magkapatiran na nagsisiraan. Sarap sanang i-pray na, Lord, pwede bang magkaryuma na lang sana yung mga dila nila para hindi na magsasalita. No? Ganun ba? Pero hindi. Kailangan mong i-pray, magkaryuma man yung dila nila, pag hindi nagbago yung puso nila, kahit hindi na yan makapagsalita, mag-ano pa rin yan, maghahanap yan ng paraan para lang makapagchismis. Kami po rito as leaders of church, nalulungkot po talaga. Pag may naririnig kaming magkakapatiran kasama natin sa iglesia na nagsisiraan. Kasi ito po ay hindi makadiyos. Sinisira ang pagkakaisa ng church, binawasak ang relasyon, ito ay nagpapalungkot sa banal na espiritu. Huwag ho nating, sabi po doon sa Ephesians 4:30, huwag ho nating saktan ang banal na espiritu. And chismis ay nakakasakit po sa ating Holy Spirit. Bakit mapanganib ang chismis? Dahil ito ay sumisira sa patotoo or testimony ng simbahan sa mga hindi mananampalataya, sa mga non-believers. Pupunta ka dyan sa IFL SDMI Church. Mga tao dyan, mababait. Bakit mabait? Kahit tulog, nagchismis. Ha? Magtatanong tayo, bakit kaya may mga taong, mga mahal sa buhay natin hanggang ngayon hindi pa sumasama sa church? Kasi, baka may mga naririnig silang hindi maganda mula sa'yo. No? Magiging careful tayo. Kasi, itong mga taong ito, wala man silang sinasabi, pero nag-o-observe yan sila sa atin. Halimbawa, pag nag-uusap tayo, hindi man sila involved, pero nakikinig yan. Di ba? Nakikinig yan. Oy, paano yan? Taga-IFL SDMI yan ha. Hindi nga yan nag-absent ng church, hindi yan nag-absent ng prayer meeting. Di ba leader yan? Galing pala sa chismis niya, no? Yun. Kaya kahit gaano mo siya i-invite sa church, hindi yan pupunta. Why? Natatakot yan eh. Baka gagawin mong pang-chismis sa susunod. Kaya be careful po tayo, kapatid. Amen? Ang prayer po natin, maririnig sa ating community, dito sa San Isidro at Buong Kabuyao, na pag sinabi lang, IFL Church, ay, okay yan. Mga tao dyan, mga hindi chismosa. Hindi chismoso. Amen?
Ngayon, paano natin mapagtagumpayan ang chismis? Dito tayo. Kita natin ang panganib ng chismis. Ngayon, pag-usapan natin, paano natin ito ma-overcome. Kasi mahalaga din. Number one, Ming, halika Ming, mag-worship ka dito. Okay? Una is tumangging makinig. Namamatay ang chismis kapag walang tagapakinig. Ha? Ikaw, alam mo nang hindi na tama ang pinag-usapan, itigil mo na. Okay? Huwag mo nang papansinin. Dahil pag pinapansin mo yan, mas lalong lalaki ang issue. Katulad ba ng bigyan ko kayo ng illustration. Katulad ng apoy. Okay? Ang apoy, nangangailangan siya ng oxygen or hangin para hindi siya mamamatay. Magpapatuloy. Di ba? Ang apoy, pag walang hangin, walang oxygen, wala yan, patay yan. Ganon din ang chismis. Pag walang nakikinig, pag hindi pinapansin, hindi yan lalala, hindi yan kakalat, mamamatay yan by itself. Kasi hindi mo binibigyan, hindi mo pinapansin. Hindi yung, ganun ba? Oo nga eh, ganun talaga yan. Wala na. Hindi ko makikita, pero nagpalakpak si Satanas. Sige, mag-usap pa kayo. Pero kung ikaw sensitive ka, alam mo ng mali, walang patunguhan at kawawa yung taong pinag-usapan. Kasi hindi naman siya magbabago dahil pinag-usapan ninyo eh. Itigil mo na. Ikaw mismo. Sabihin mo sa kanya, sis, saglit lang. Kuha mo na ako ng sili. Ito, kainin mo muna. Para titigil ka na. Diba? Pangalawa, ilipat ang usapan. Alam mo nang, parang ano na to, nagsisimula na. Mapapansin nyo naman, kung actually ikaw ay hindi din chismosa, kung ikaw ay hindi din chismoso, mapapansin mo yan. Na, ito, parang, alam ko na ito, parang nagsisimula na. So, baguhin mo ang usapan. Mister, anong kayang maganda? Mag-pray tayo. Nabaguhin ka ni Lord. I-pray mo siya. No, i-pray. Kasi, actually, pag nag-uusap na kayo, ang control is hindi sa kanya. Nasa sayo. Di ba? Kung makikinig at papansinin mo yan, decision mo yun. Hindi sa kanya. Pero kung alam mong mali, hindi mo papansinin, hindi yan lalala. At para mapagtanggupayan ang chismis, direktang kausapin. Huwag palihim. May concern ka sa tao. Halimbawa, may nakita kang problema sa akin. Kung talagang concern ka na magbabago ako, sasabihin mo sa akin ang problema. Huwag mo nang idaan sa maraming tao. Kasi chismis na yun. Ano po ang sabi ng Matthew 18:15? Kung may kapatid na nagkasala sa iyo, ano ang gagawin mo? Direktang puntahan mo siya, kausapin mo siya. Amen? Kausapin mo siya. Hindi ang ibang tao. If your purpose is para siya ma-aware, para siya magbabago, kausapin mo siya directly. Yun po ang malinaw na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 18, verse 15. At pahuli po, hilingin sa Diyos, okay, mag-pray ka, nabantayan ang iyong bibig. Wala namang mahirap sa Panginoon. Okay?
Hilingin sa Diyos na bantayan ang iyong bibig. Psalms 141 verse 3. Ano ba ang prayer ni David? Lord, ingatan niyo po ang aking bibig. Kasi itong chismis, kapatid, para itong isang unan, di ba? Yung unan na, bibigyan ko yan ng another illustration. Yung unan na ang loob ay mga balahibo. Di ba? Ay, gusto kong i-picture out ninyo. Ang chismis ay para siyang unan na ang loob ay mga balahibo, tapos ito ay napunit. Nagkalat ang mga balahibo. Kaya mo pa bang ibalik ang mga balahibo? Padpad na nga, hindi na. Hindi mo na maibalik. Ganoon ang chismis. Pag lumabas na sa bibig ng tao, at naipasa niya ito sa isang chismosa din at chismoso, wala. Mula sa Pilipinas, kakalat na yan sa buong mundo. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, please, magiging careful at maingat po tayo. So, paano natin ma-overcome? Yun, ang binibigay natin kanina. Huwag mong pakinggan. Tapos, pag nagsasalita na, lagyan mo agad ng scotch tape ang kanyang bibig. Yung malaki talaga, para hindi na makapagsalita. O pag scotch tape, nakapagsalita pa rin, bumili ka ng malaking stapler. Ang ibig ko lang sabihin, huwag mong i-entertain. Amen? Amen, mga chismosa. Thank you, Lord. Amen? I really appreciate sa ating mga men. Mga men, amen? Pwede ba men? Sabihin natin, ha? Mga men. May mga men ba tayo? Men lang, ha? Men. Mga men, sigaw natin, hindi ako chismoso! Amen! Woo! Thank you, Lord. Mga women, ganun din. Mga women, ha? Pag hindi kayo sasabay sa akin, ibig sabihin, chismosa ka. Okay. Hindi ako chismosa! Alam ba ninyo yung declaration yan? Amen? Alam niyo kung saan niyo sinisigaw yan? Kay Satanas. Amen? O mga young people. May mga young people ba tayo rito? Young people. Taas kamay mga young people. Yun. Sigaw natin, ha? Young people, hindi ako chismosa! Amen! Hallelujah! Lahat ng mga taga-IFL, ICDMI Church, sisigaw po tayo, hindi ako chismoso, hindi ako chismosa. Really? 1, 2, 3. Amen! Thank you, Lord, for that declaration in Jesus' mighty name. Hallelujah! Huwag kayong magsalita ng anumang masama, kundi, ano yun? Ang mabuti lamang na nakapagpatibay at nakapagbibigay ng biyaya sa mga nakaririnig. Diba? Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong magsalita ng anumang masama. Ang chismis ba'y masama? Amen. So, hindi na ho natin sasabihin yon. Kung may concern kayo sa kapatid, idiretso mo na. Kung hindi mo kaya, i-pray mo. Ha? I-pray mo sa sarili. Huwag mong dalhin sa prayer meeting. Men, kapatid, i-pray natin si ano ha, kasi ganito ang kanyang ginawa, ganyan. Ay, chismis na yan. Alam ninyo, kahit gaano kayo mataimtin na pray, pero hinahaluan ninyo ng chismis, magiging hadlang yan sa kasagutan ng prayer ninyo. Amen? Hindi pa ako nakakarinig ng chismosa na sinasagot ang kanilang prayer. Kaya kung hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ang prayer mo. No? Ano? Alam ko po, amen? Hindi tayo chismosa, amen? Minsan lang.
Amen. Gumagawa na po tayo ng declaration. Ito kasing mga ganito, nagiging additional burden lang po sa buhay natin. Alam niyo si Moses, ano ang nagiging reaction niya? Basahin mo yung verse 3. Sabi doon, si Moses ay pinaka mapagkumbaba, humble. Hindi niya pinapansin yung chismis ng kanyang mga kapatid. Kaya anong ginawa? Anong ginawa ni Lord? Si Lord na mismo ang kumilos. Anong ginawa ni Lord? Yun nga, nagkakitong si Miriam. Huwag na po nating hintayin na magkakitong tayo. Pwede, pwede ba yun? Huwag na kapatid. Magsisisi na agad. Amen? Si Moses, grabe. Siguro kung ako si Moses, wala na. Sinakal ko na si Miriam. Sinuntok ko na yung kapatid ko. Pero si Moses, very humble. Ano din ginawa ni Moses? Dinala niya sa Panginoon. Kaya kung kayo po, naririnig ninyo na pinag-usapan kayo, hindi naman tama, huwag kayong pumunta sa magkukulam. Iba sa inyo, Dala pa ng manika. Kukulamin mo, unahin mo ang kanyang bibig, Unahin mo ang kanyang bibig. Yung lulubo ang kanyang labi. Ayan. Gayahin natin si Moses. Anong ginawa? Dalhin mo sa Panginoon. Kaya si Moses hindi nagkasala doon Dahil napakaganda po ang kanyang reaksyon. How I wish na ganun din tayo, di ba? Ako lang, minsan, the Lord knows, hindi po ako nagpapakunwari, pero alam ni Lord ang aking puso. Pag may naririnig po akong hindi maganda, parang gusto ko ng managa. Mabuti walang espada sa bahay. Pero alam na niyo pag ganun, yung reaction mo agad ba? Biglang, tapos mamaya later on, pag nakaupo ka, kausapin ka ni Lord. Totoo yun, kausapin ka ni Lord. Tapos ikaw, hihingi ka ng sorry dahil sa reaction mo. No? Sana ganun tayo. Pag may naririnig tayong hindi maganda, huwag nating gantihan din ng hindi maganda. Kasi kadalasan, ganun ang nangyari. Pinag-usapan pala ninyo ako, pero alam mo ba siya, ganun din, ganyan. Wala, nagbatuhan na ng putik. Kaya kayong dalawa ngayon ang nasisiraan. Hingi tayo ng control ng Lord. Self-control. Kinaya ni Moses Pinag-usapan siya sa loob ng family niya. Pero, pinagkatiwala niya sa Lord ang lahat. Why? Moses, alam niya ang kanyang katayuan sa Panginoon. Amen? Pag may mga naririnig tayo, kung ikaw ang pinag-uusapan, huwag mong sugurin. Huwag mong sugurin sa bahay. Or, yung iba kasi sa atin, dinadala sa barangay captain. Dinadala sa barangay. Tama po ba yun? Nakakahiya yun sa body of Christ. Dalawa kayo, taga-IFRS, tapos pumunta kayo kay Cap Algeri. Ang issue, chismis. Tama ba yun? Doon tayo humihingi ng solusyon sa mga unbeliever. Hindi biblical yun. I-pray mo. And then, ask the Lord, Lord, pag nakita ko ang taong ito, Lord, tulungan mo na yung heart ko ay ganun pa rin, hindi magbabago. Yung, pag nasalubong ko ang taong ito, Lord, didikit na lang ang mata ko. Ganon. Pag nasalubong ang taong ito, makatikim talaga ito sa akin ngayon. Yung hindi pa nangyari, nagbabanta ka na, ibigyan niya ng way ni Satanas para mangyari talaga. I-confess mo na lang sa Panginoon, Lord. Okay? Ganito kapatid, hindi po natin mapipigilan at makokontrol kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa iyo. Amen? Kaya nga ang pinakamahalaga is tama ka sa harapan ni Lord.
Kahit anuman ang sasabihin nila sa'yo, kung sa harapan ni Lord ay wala kang ginawang masama at wala kang ginawang, hindi ka naghiganti, si Lord na ang bahala doon. Amen? Siguro for the moment, masasaktan ka. Pero the Lord will give you strength and will give you assurance na ginawa mo ang tama, sasamahan ka ng Panginoon. At itong taong pinag-uusapan ka, si Lord na ang bahala sa kanila. I believe, kung ikaw ay anak ng Diyos, kakausapin ka rin ng Panginoon. We have all the Holy Spirit. Amen? Lahat po tayo may Holy Spirit. At I pray na pag kinakausap tayo ni Lord, nakikinig po tayo. Amen? Kaya kami po, ulitin ko dito sa IFLS in my church, kung may problema po kayong nakikita, kapatid, huwag po ninyong pasa na kung kahit kanino na lang. Go directly to that person. Amen? Let us always remember na ang story ay may dalawang sides yun. Amen? Dalawang sides ang story. Hindi ka pwedeng gumawa ng konklusyon dahil narinig mo si Brad na may sinasabi at sasabihin mong totoo na talaga sinasabi niya. Without na hindi mo pa nga narinig yung kabilang side. Amen? So do not make conclusion immediately. The best thing na gagawin ho natin, dadalhin natin sa Panginoon. Kasi si Lord po ang nakakaalam ng lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga puso. Amen? Sasabihan man ka ng masama, kung ikaw ay walang ginagawa at ginagawa mo lahat para sa Panginoon, hindi ka madi-discourage. In fact, maaawa ka sa mga taong ito. Pray mo sila. Huwag mo nang i-pray na magkakitong. Tulad kay Miriam, i-pray mo na Lord, sila din. Alam kong nagiging biktima lang sila. I-pray mo sa Panginoon na kausapin sila. Magugulat ka na lang, sila na mismo ang lalapit sa iyo. Kapatid, sorry ha. Kasi may mali akong ginawa sa iyo. Pinag-usapan ka namin. Yung ganun, di ba? Kasi hindi mo siya sinasabihan, pero sinabihan siya ni Lord. Mas maganda yung si Lord na ang magsasalita dahil siya makapag-say no. Amen. Kaya dito sa IFLS Redeemed Church, dalangin po natin, walang chismoso. Amen? Pag may naririnig kayong mga information, tanungin mo agad yung tao. Puntahan mo agad para malaman mo. Huwag mong ikalat. The best thing, dalhin mo. Lord, dalhin mo sa Panginoon through prayer. Amen? Ngayon po, hindi ko po alam. Sa inyo, umingiti lang, pero hindi ko alam kung baka may mga tao na kayong intentionally or unintentionally sinisiraan. The best time na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Huwag ho nating hayaan na ito ay gagamitin na stronghold ng ating kalaban. Kaya ngayon kapatid, right now where you are, gusto kong kausapin mo ang Panginoon. Lord, humingi ka ng sorry. At kung sinabihan ka ni Lord na lapitan mo yung taong yon, huwag kang magmatigas, susundin mo yon. Humingi ka ng tawad para walang magagamit si Satanas to condemn us. Amen? So ngayon, wag muna tayong umupo. Diyan lang. Huwag muna tayong tumayo. Upo lang tayo. Pero gusto kong kausapin niyo si Lord. Lord, alam mo yun alam mo, may tao kang sinabihan. May tao kang sinisiraan. Kinausap ka ni Lord ngayon, dinidil ka ni Lord ngayon na humingi ng tawad. Gagawin mo. And then pag sinabihan ka ni Lord na pupuntahan siya, do it. Nagagalak at natutuwa ang Panginoon sa kanyang mga anak na marunong magpapakumbaba.